Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, is update lang tayo dito kay Francis Leo Marcos, dito kay Norman Mangusin. Ito mga kababayan. Oh, pati si Manny Pacquiao nabuwisit na dito kay Kulaong mga kababayan. Oh, handa raw kasuhan ng dating senador na si Manny Pacquiao ang vlogger na si Norman Mangusin dahil sa kanyang mga aligasyon laban dito sa boxing champion at sa kanyang ina, kay Mami Dunisha. Oh, ito mga kababayan, sabi ni Manny Pacquiao, nagki-claim siya na may utang ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya nakikita, hindi ko pa rin siya nami-meet in person. Kapal talaga ng mukha nito ni Norman Mangusin, no? Pero hindi pa pala sila nakikita ni Pacquiao. Tapos sasabihin niya, may utang daw si Manny Pacquiao dito kay Francis Leo Marcos. Di ba sira ulo? Ano yun? Isa sa inyo nakukuha yung mga kwento na ganun. Na may utang si Manny Pacquiao. Ano yun? For the content lang? For the views lang? Para may pagyabang lang? So, may utang daw si Manny Pacquiao. At ito pa ang sabi mga kababayan. At sinabi niya, yung mama ko raw, mukhang bakulaw. Walang iya ka Francis Leo Marcos. Walang iya ka Norman Mangusin. Sinabihan daw ni Norman Mangusin na bakulaw daw, mukhang bakulaw. Etong si Mami Dunisha, etong nanay ni Manny Pacquiao. So sabi ni Pacquiao, hindi maganda yan, nasasaktan ako nun. Oh. Alam mo, Mangusin, pasalamat ka, hindi pwedeng manuntok si Manny Pacquiao. Bawal po kasi yun sa professional boxer. Hindi ka pwedeng suntokin. Kasi pag sinuntok ka, ewan ko kung babangon ka pa. Ewan ko makabangon ka pa. So, bakulaw daw si Mami Dunisha. Walang yan naman. Kala man kapag pogi-pogi na ito ni Norman Mangusin. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Pogi ka ba? Norman Mangusin? Na kung magsalita ka, manlait ka, nanay pa ni pambansang kamao, Manny Pacquiao, sinasabihan mo na mukhang bakulaw. O di na nasaktan daw itong si Manny Pacquiao. So yung pagsisira niya sa pangalan ko masama. Hindi maganda yung mga ganong tao. Dapat wag tularan. Tama yung kulong na siya para manahimik na siya doon. O yan yung sabi ni Manny Pacquiao. So habang nakukulong etong si Kulaong, etong si Francis Leo Marcos, itong si Norman Mangusin, habang nakukulong dyan sa BJMP, ay kakasuhan daw ni Manny Pacquiao. Hindi ko alam kung anong magiging kaso, pero malamang cyber libel case. Kasi nga paninira paninirang puri sinisiraan niya si Pacquiao. Tapos yung defamation, di ba? Yung paninirang puri, sabihan mo na mukhang bakulaw, kala mo naman pagkapogi-pogi nito. Norman Mangusin, walang iya ka. Ang kapal mo na mukha mo magsalita. Para kasi si Argota, si Jack Argota, parehas kayo ng pag-uugali Lamang ka lang ng konti kay Jack Argota kasi si Jack Argota, PWD, bingot. Ikaw hindi ka nga bingot, pero yung ilong mo, rin Sabi nga nung iba, akala ko ba trilyonaryo to, ba't hindi malang mapaayos na ito yung mukha nito? O yung mga nababasa natin sa social media. At ito, mga kababayan, nagalit na si Manny Pacquiao. Handang kasuhan, handang kasuhan. Etong si Norman Mangusin. So ayan po yung aabangan natin, Dagdag kaso na naman dito kay Norman Mangusin, etong si Manny Pacquiao. At ito pa mga kababayan, ito matindi. Ito matindi. Talagang bad trip dito si Ralph Calinisan Ito, meron na namang lumabas na impormasyon dito kay Francis Leo Antonio Marcos. Sabi dito, ayan post po. Kita niyo ba? Ayan hindi kita. Ito, basahin ko na lang. Post po ni Ralph Calinisan. Sabi niya, we have received confirmation from the PNP Civil Security Group that all 9 of Mangusin security escorts yung siyam na security ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusin, yung mga escortan, hindi naman pala licensed security. So, gwardiya-gwardiyahan lang, peking security.
So they are not licensed security practitioners. And therefore, performing security functions for Mangusin illegally. So illegal ang pag-security nila dito kay Norman Mangusin kasi hindi naman pala sila licensed na security practitioners. Patay kayo mga security ni Mangusin. Yung Casper, naririnig-rinig ko lang yan eh. Hindi naman ako nanonood dyan pero naririnig-rinig ko. Once in a while, lumalabas dun sa aking sa aking feed. So, yung kilala ko lang yung Casper, yung lagi niyang kasama. So, naku, hindi pala kayo licensed security practitioner pero ang pinapractice ninyo, security ni Norman Mangusin. So, illegal. Illegal yung pagiging security nyo kay Norman Mangusin. Ito pa matindi. Nakatanggap daw sila, Mr. Ralph Calinisan, ng impormasyon na etong si Francis Leo Antonio Marcos ay mayroong expired Glock pistol. O meron siyang expired na na gamit. Na beng-beng, mga kababayan, Glock pistol na nakaregister sa kanyang pangalan. At ito po ay nag-expire September pa po 2017. So ang tagal na. Hindi po niya tawag dito, nire-renew yung registration. Expired na po yung registration September 2017 pa, 2026 na ngayon. So, 9 na taon na. Therefore, kung yung beng-beng na yon ay hindi nakarehistro o expired ang lisensya o ang rehistro, matatawag itong loose firearm. At kapag tuloy-tuloy mo itong tinatago, it constitutes the crime of unlawful possession of firearm. So, mangyayari, illegal possession of firearm. Ang pwedeng makaso dito kay Norman Mangusin. Delikado po yun. Kasi si Robin Padilla, ilang taon nakulong yan sa Bilibid dahil po sa illegal possession of firearms. Ito naman si Norman Mangusin, ayun nga, meron pala itong beng-beng na expired. Hindi nire-renew. Naku, patay ka Norman Mangusin. Patay ka, Francis Leo Marcos. Ang gagawin daw ng ni Ralph Calinisan ay itatransmit nila itong mga impormasyon na ito sa CIDG para makatulong sa kanilang investigasyon at further ma-prosecute itong si Mangusin at lahat ng kanyang mga kasabwat. Sabi ni Ralph Calinisan, we will put a stop to Mangusin and his fraudulent schemes. Yung kanyang mga panloloko, pabubudol. Ang dami na po nitong nabiktima. Lalong-lalo na mga OFWs. We will not allow any Filipino to be victimized by Mangusin ever again. Yan ang sabi ni Yan ang sabi ni Ralph Calinisan. Ito po yung si Ralph Calinisan. Ito yung sisigaw-sigawan ni Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo nagagalit siya dahil pinahiya daw si Mangusin. Pero si Rapi Tulfo naman, kung magpahiya ng tao sa kanyang programa, kahit nga ito si Ralph Calinisan, alam ko, binarabara niya nung kinakausap niya tungkol dito kay Mangusin Diba? Kung magpahiya siya ng tao, ganun-ganun lang din. Tapos, ipagtatanggol niya itong si Francis Leo Marcos, itong si Norman Mangusin, pinahiya daw. Bakit hindi ka ba nang papahiya? Senator Rafi Tulfo, hindi po ba kayo nang papahiya? Sa programa niyo nga, ang dami na papahiya doon Ginagawa niyong content. Di ba? Sabi tuloy ng kababayan natin, hindi lang kita, pasensya na po kayo, wala po kasi ako dun sa aking setup. Sabi, woohoo! Salute sa'yo, Commissioner. Sa'yo kaming lahat. Boo! Rafi Tulfo. Marami kasi nagagalit kay Rafi Tulfo. Bakit pinagtatanggol mo si Mangusin? Hindi mo naman alam ang kwento. Basta masasabi ko lang sa inyo, si Rafi Tulfo, pagdating sa ibang issue, nakatahi ang bibig. Pero sa ibang issue, kala mo kung sinong magnangangak-ngak. Dapat, alamin mo muna kung bakit nagkaganon. Etong si Ralph Calinisan, isa to sa tinitira ni Mangusin So bad trip talaga to si Ralph Calinisan. Binabastos ang PNP. Binabastos ang NBI. Pero pagtatanggol mo ang babastos sa PNP, ang babastos sa NBI.
Ito, minsan si Senator Rapi Tulfo, hindi mo rin maintindihan, no? Paepal din, eh. Oh, uy, Casper, di ba bodyguard yun? Si Casper. Yari ka, Casper. Magano ka na? Alsabalutan ka na, ha? Mag-alsabalutan ka na. Oh, disappointed to see Senator Tulfo charging in blind. You reiterated that it wasn't just about unjust vexation, but a plethora of other crimes charges. If he circles back and backpedals a bit, he may be able to redeem himself and his reputation. Marami naman naniniwala kay Rafi Tulfo. Marami naman nga sumasang-ayon. Ako, sang-ayon naman ako eh. Sasang-ayon naman ako doon sa sinasabi niya na medyo sumobra. Medyo sumobra lang yung pagpresenta kay Mang Husing. Pero kung ako yon, tatahimik na lang ako eh. Kasi maraming na biktima to eh. So, ano yan, pili lang yung mga issue nga papatulan mo. Tapos yung ibang issue, hindi mo pinapatulan, tahimik ka. Diba, Senator Rapi Tulfo? Kung ako sa'yo, hinayaan ko na lang eh. Hinayaan ko na lang. Total, ano yun eh, kumbaga, meron kasi silang pinagdadaanan. Baka hindi nga ako pabor doon sa nangyari talaga. Pero tapos na yun eh. talaga namang pwede nga, batukan mo yung Norman Mangusi na yun. Sa sobrang kayabangan yan. At doon sa pinagagawa niyang panggogoyo at scam ng milyones. Senator Rapi Tulfo, milyones po ang nakulimbat niyan ni Norman Mangusin. Kaya, sabi dito, may payo yung ating kababayan. Sir, wag po kayong paapekto kay Tulfo. Salamat at natugunan ninyo ang mga OFW tulad ko. Proud po kami sa inyo. Sa PNP, keep going lang po. Salamat. Maraming sumusuporta kay Ralph Kalinisan kahit binanatan ni Tulfo. Kasi wala eh. Okay sana kung si Tulfo, lahat binabanatan niya. Kaso parang hindi. Parang pili. Tahimik sa ibang issue. Kumigit na. Pero pagdating dito, bumana. Nagalit tuloy yung mga scam na ito ni Mang Husing. Ngayon, ito si Manny Pacquiao. Kakasuhan na ito si Mang Husing. Tingnan natin, dagdag kaso na naman. Dito sa scammer na to. Mayabang kasi masyado itong tulunggis na to. Ngayon, tingnan mo. Hindi makapagpiansa. Kasi nga, meron pa mga patong-patong na kaso. Ang daming kaso, papatong dito. Yung malamang, mabulok na to sa kulungan. Okay, so, yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.